Sa Monday mga kababayan, yung mga Marcos loyalists magsasagawa mga kababayan ng protest rally sa harapan ng Senado. Kasi sa Monday, ipagpapatuloy po ni Senator Butas, sorry, Senator Bato, yung Senate investigation doon baga sa PDEA leaks. Bakit niya Mr. Maravillas naging Senator Butas? Mas bagay sa kanya yung Butas kasi naniwala siya sa Butas. Dahil lang po sa Butas, yung Butas ng Pancher, doon sa sabi leak document, sabi po ni Senator Bato, totoo niya. Nandiyan na niya. Nagpapatunay niya yung Butas. Nagaling niya sa folder talaga. Tinanggal sa folder. So, hindi nga niya siya fabricated. Kasi may butas. Kaya bagay na sa kanya yung tawag na Senator Butas, mga kababayan. So sa Monday, magsasagawa po ng rally, protest rally, yung ating mga kababayang Marcos loyalist. Mananawagan na kasi sila, mga kababayan, sa ating Pangulong BBM na sana naman baguhin na yung kanyang posisyon sa International Criminal Court. Papasukin na niya yung ICC para kaladkarin. Mag-imbestiga pala. Pabuliin po yung investigasyon. Pero at sabi niya Mr. Maravillas ni Trillanes, baka by the middle of the year, sa June or July, ilabas na yung warrant of arrest. Kaya nagmamadali sila mga kababayan, nagatungan yung ating mga mamamayang Pilipino, nitong mga taga Pinta Kingdom, na mag-alsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan nitong investigasyon sa Senado na ginagawa po ni Senator Butas in aid of destabilization and demolition, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Masyadong alatado. Nagkalata na yung mga congressmen na destabilisasyon, mga kababayan, talagang ginagawa nitong mga taga Pinta Kingdom kasi nagmamadali sila. Baka maunahan sila ng ICC. Kalad ka rin na sila papuntang dahig. So ito nakita nating post, mga kababayan, ng mga Marcos loyalisto, mga supporters ng ating Pangulo. To all Marcos loyalists and supporters, there is a rally on May 6, 2024 at the Senate grounds which will call for the government's cooperation with ICC's investigation of Rodrigo Roa Duterte and his accomplices. If you are free, please join this rally as per attached details and let's show this how united and strong we are. Ayan po yung announcement. Loyalists, shout out. Papasokin na ang ICC. Yung date, mga kababayan, May 6, 2024. Ang venue po sa harap ng Senate of the Philippines. Time of assembly, 7 o'clock in the morning. Program will start at 8 in the morning until 11 a.m. Magsuot daw, mga kababayan, ng mga red t-shirts at magdala ng extra clothes kasi mainit, di ba? Kita-kits tayong muli, mga kaluyalista. Pero niya Mr. Maravillas, di ba yung mga taga Pinta Kingdom may rally din, yung nausog? Sunod-sunod din po yung mga rallies nila kasi ang intention po is to destabilization rally. Destabilize the government para po iupo na nila si Inday. Yan po yung kanilang naka-schedule na destabilization rally. May pangalan na naman na prayer rally. Akbang ng mga nausog. Negros Oriental po. Kilusan ng mga nausog. May 7, 2024, 5 p.m. Pantawan 3, Rizal Boulevard, Dumaguete City.
Ganon mga kababayan, talagang desidido sila. So nakikipag-unahan sila mga kababayan sa possible issuance, pag-release na po ng warrant of arrest. Ngayon po, yung pressure, tumataas po yung pressure sa ating Pangulong Bongbong Marcos, galing sa ating mga mamamayang Filipino na mismo. Galing na mismo sa mga Marcos loyalists na papasokin na niya yung International Criminal Court. Ito yung balita mga kababayan sa Politico News. Isasabay sa SONA, Trillanes, ICC might issue arrest warrant for Rodi Duterte by June or July. Yan po mga kababayan. Tapos yung ating Kongreso, tuloy-tuloy na rin po yung kanilang aksyon para sa congressional investigation sa pinasok na secret deal ni Mao Diggs kay Xi Jinping. Ayan po. Coming soon na po, ICC arrest versus Duterte, Sara coming soon, sabi po ni Trillanes. Report from Impact Leadership. Yun din mga kababayan ng report ng Philippine Star. ICC arrest for Rodi, BP Sara expected. Tapos ito pa yung kanyang mga kasabwat. House Ethics Committee to hear case versus Alvarez. The House Committee on Ethics and Privileges chaired by Co-op NATCO Party List Filimon Ispares will hear the case filed by Tagum City Mayor Ray Uy against former House Speaker and Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez. In a prayer rally led by former President Rodrigo Duterte in Tagum City on April 14, Alvarez appealed to the armed forces of the Philippines to withdraw their support from President Ferdinand Marcos Jr., which would inevitably lead to his resignation. So para niya Mr. Maravillas nag-uunahan yung magkabilang kampo. Ayaw kasi nilang tumigil mga kababayan. Siyempre yung ating gobyerno will respond sa patuloy nilang pang-aabuso. Sabi nga mga kababayan, pag napuno na yung salop, kailangan ng kalusin. So ito siguro mga kababayan yung rason kung bakit ginagawa ito ng ating gobyerno. Kasi tingin natin talagang desidido po ang mga taga Finta Kingdom to destabilize. And sabi ko nga, malamang funded ito mga kababayan ni Xi Jinping. Ang gusto nila, friendly lang ang nakaupo para tuloy-tuloy ang kanilang pangangamkam dito po sa West Philippine Sea. Hindi papayag dyan yung ating mga mamamayang Filipino. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng mga balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Na-set up na rin yung aming mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Lagi po maraming pumupunta. Yan po, mga bago naming clients. Yan po. Ito naman po yung bago naming product, Eye Glow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan niyo yung epekto sa aking anak na entrepreneur architect. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid lang po sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo po, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po? Ayos na niya, Mr. Maravillas. Excited na niya kami sa mga kwento mo ngayon. Ito po yung Senate investigation. Senate investigation ni Senator Butas, Bato, in aid of demolition and destabilization. Legislation pala. Just in aid of legislation, Bato de la Rosa denies politics in Senate probe of Marcos alleged sa drug links. Ikwento mo sa pagong. Pati yung ating mga congressmen, nagkaalata na it is in aid of destabilization. Ang motiboan niya, sabi ni Congressman D. ng Isabela, is to destabilize the administration. Ikumbinsido po tayo kasi unang-una, sabi ni Bato noon, nang tanongin siya mismo ni Katoning at sa mga interviews ng mainstream po, kung nakita niya yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos nung PNP chief pa siya sa drug watch list, wala man na niyang ganyan. Ngayon, dahil po sa butas ng panser po, kumbinsido na siya na nasa lista nga yung sinasabing leak document po, nang dahil lang po sa butas. Ito po yung interview, magagababayan ni Katoning, Senator Bato de la Rosa on Digong claims. Digong's claim that PBBM was on PD drug watch list. Pakinggan natin mga kababayan yung audio lang, interview ni Katoning ito. Chief PNP. At hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging pulis sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon, did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala ako nakita. Mga chismis lang. May mga chismis, pero sa akin, yung sabi mo na listahan, nung pag-upo ko ng Chief PNP, wala ako nakita. Inimbestiga ba si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay pulis in relation to illegal drugs? Wala, hindi namin Hindi po. Malinaw mga kababayan, no? Sa interview ni Katoning sa 2x2, wala siyang nakita na yung pangalan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay nasa lista ng mga nasa drug watch list. Pagkatapos biglang may lumabas na dokumento dahil lang po sa butas. Yung mga taga-PDEA po, hindi man na niya galing sa amin. Wala man ang ganyan. Walang serial po. So, malinaw na it is fabricated. Pare sabi ni Bato, hindi niya, naniniwala ko, it's not Tutuan niya yan. Pari-pariyasan niya sila, Mr. Maravillas. Manang-mana sa kanyang amo na si Maudix. Napakasinungalingan niya, Mr. Maravillas. Nakasanayan na po nila yung magsinungaling. Araw-araw silang nagsisinungaling. Bilib na bilib po yung mga DDS. Lahat ng kwinindo po, mga kababayan ng kanilang amo, binapaniwalaan. Kahit po balibaligtad. Ganon sila mga kababayan. Ngayon, si Senator Butas, ganon na rin po. Like leader, like follower po. Sabi dito sa kwento ng Politico News, Senator De La Rosa denied any political motive in leading an investigation into a leaked Philippine Drug Enforcement Agency document that linked President Ferdinand Marcos Jr. to illegal drugs. Yung hearing na ginagawa ko, ito po ay investigation in aid of legislation. Hindi po ito investigation in aid of persecution. Worse pa po sa persecution, destabilization, demolition. Nang dahil lang sa butas, saan ka nakakitang
dahil sa butas, pinaniniwalaan mo nang hindi fabricated. Yang dali-dali gumawa ng ganong document po. Kaya sabi ko nga po mga kababayan, ang kailangan po ay yung Congress should call for a parallel investigation. I-cross-examine itong si Jonathan Morales. Can you imagine na kung sino pa yung na-dismiss at tatambak-tambak yung kaso dahil sa involvement sa casing po para mangutong, inawanganap buhay po yung casing. At yun ang naging dahilan kung bakit siya na-dismiss because of dishonesty. Yun ang pinaniniwalaan ni Bato dahil lang po sa butas. Yung whole agency ng Philippine Drug Enforcement Agency, mga kababayan, ayaw paniwalaan ni Bato. So mas naniniwala siya sa taong dishonest po kaysa sa yung buong agency ng PIDEA na nagsabi, wala man na niyang ganyan. Hindi yan niya galing sa amin. But anyway, right mo yan na magsagawa ng investigation. And aniniwala po tayo, lalo silang masusunog. Siyempre, yung pagsisinungaling, mabubuking at mabubuking mga kababayan dyan sa Senate investigation. Kaya sige pa interview po ni Bato. Kasi sabi nga natin, imbis madiin po si President Bongbong Marcos, nasunog po yung kanilang witness na si Jonathan, pati si Maharlika po, durog na durog sila po. Inaway ni Bato si Maharlika. Tingnan natin kung ipapatawag mga kababayan. Sabi ni Botas, Bato, ang gusto ko lang anya is to get to the bottom of the leaked document, and he is not acting upon the orders on his boss, of his boss, former President Rodrigo Duterte. Maniwala man sa iyo ba to? Na mas loyal ka pa sa boss mong si Maudigs, saka yung spiritual advisor niyang si Pacquiao, kaysa sa mga mamamayang Pilipino. Di ba? At saka hindi man to leak document. Hindi nga galing sa agency, dininay na. Hindi niya yan galing sa amin. So malamang sa malamang, it is fabricated, galing sa kung saan. So sabi niya dito, wala po tayong objective dito na i-persecute kung sino man ang mga tao na suspect na gumagamit ng droga. Kung ma-persecute ang tao in the course of our investigation, so be it. Hindi ko pipigilan kung lalabas ang katotohanan. Ituloy mo lang yan na Bato. Panindigan mo na yung sinasabi mo. Kasi sabi nga po, nothing concealed which shall not be revealed, or hidden which shall not be made known. Lalabas at lalabas ang totoo. Sabi sa Proverbs kasi, Proverbs 12:22, lying lips are an abomination to the Lord, but those who are act faithfully are His delight. A false witness, sabi sa Proverbs 19, verse 9, a false witness will not go unpunished, and he who breathes out lies will perish. Malinaw po, galit ang Diyos sa mga sinungaling. A false witness will not go unpunished. May paglalagyan, siyempre. May hahantungan kayo sa ganyang mga gawain. And he who breathes out lies will perish. Malamang sa malamang, yun ang abutin po ninyo. Baka hindi na kayo makaulit sa 2025. You will perish as a senator kasi nabuking kayo sa pagsisinungaling. Na ginamit ninyo yung Senate investigation, hindi man po in aid of legislation, kundi in aid of demolition and destabilization ng gobyerno sa kumpas ng inyong amo. Kasi atat na kayong iupo yung lumunok ng confidential funds sa loob ng 11 days. Doon nagsimula yung lahat mga kababayan eh. Kaya nadurog yung unity. And I think kung sa Monday may rally mga kababayan para papasokin na yung ICC, 2 weeks from now may narinig tayo na mga balita, may rally din na isasagawa yung mga Marcos loyalists na inis na po para intensify yung pressure kay Inday Sara na mag-resign na po as DepEd Secretary. So ang panawagan po, hindi mag-resign as Vice President kasi
ibinoto din siya ng mga Marcos loyalist, kundi as DepEd Secretary. Kasi wala man pong wala man siyang natapos na maganda. Walang magandang accomplishment po sa DepEd. Di ba? Pero Mr. Maravillas, gusto naming malaman yung detalye ng kwento na ang sabi, posibleng ilabas na yung warrant of arrest laban kay Maudigs ng ICC. Ito yung balita, mga kababayan, sa Politico News kahapon. Anong isang araw? May 2 pa to. Isasabay sa SONA, Trillanes. ICC might issue arrest warrant for Rodi Duterte by June or July. Ngayon po yung balita dito. The International Criminal Court might issue an arrest warrant laban po kay Digong in connection with the charge of crime against humanity. Sabi po ni Trillanes. So ayon kay Trillanes, the waiting game is on for the ICC's release of an arrest warrant for Duterte. When I got this information, sabi niya, mga late second quarter lalabas yung warrant. So pwede na nating i-stretch yun, sabihing middle of the year, June or July. Doon mangyayari yan. Citing information from people who are reportedly privy to the developments at the ICC, Trillanes said that the arrest warrants for those implicated in the drug war would be issued in batches. So pag ganon, mga kababayan, hindi man mag-cooperate, halimbawa yung ating Pangulong Bongbong Marcos, pag naglabas na ng warrant of arrest, ang ICC, baka magkaroon ng change of mind yung ating administrasyon, lalo't patuloy sa panggugulo, mga kababayan, ang kampo ni Maudig sa ating administrasyon, baka magkaroon ng change of heart. Hindi natin alam, mga kababayan, lalo't there is a growing call, clamor, galing na mismo sa ating mga mamamayang Filipino. May rally na nga po sa Monday. Yung mga Marcos loyalists na organize na po ng rally na nananawagan doon sa Senado mismo po yung rally gagawin na nananawagan, mga kababayan, na papasukin na yung International Criminal Court. So sabi dito sa balita, the first batch isa lang, si Rodrigo Duterte lang, the father. Tapos, second batch na yung ibang principal actors. Yun po ang aking pagkakaalam. Vice President Sara Duterte might be included in the second or succeeding batch of subjects for whom arrest warrants would be issued by the ICC, sabi po ni Trillanes. So ito yung mga kaabang-abang, mga kababayan, na mga balita sa mga susunod na araw. Habang yung Congress naman po tuloy sa kanilang investigation dito po sa secret agreement na pinasok po ni Maudig sa China. Ito po. The investigation will give us a clearer picture. House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative G. Congon says the investigation on the reported gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping will give a clearer picture or the real big picture of what really transpired. Congon filed House Resolution number 1684 calling for a thorough investigation into the gentleman's agreement. Ayan po, mga kababayan. So, yun man lang po, mga kababayan, yung ating mga maiinit na balita ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.